Okay, welcome po sa ating Kaiser Long-Term Healthcare Benefits and how it works. Alam mo ba na dalawa lang pwedeng mangyaring dito sa mundo? So for example, kayo po ito, maaring ikaw ay kunin ni Lord ng maaga. Or what if, bigyan ka ng mahabang buhay. So dapat po, meron po tayong mga action plans if in case na saan kayo nilalagay ni Lord habang andito pa tayo sa mundo. What if you die too soon? Ano po magiging action plan natin dyan? Dapat meron tayong insurance. And what if you live too long? Dapat meron tayong dalawang action plan dyan, no? Kasi what if bigla kang magkasakit? Syempre, magastos po kapag na-hospital tayo, dapat meron kang healthcare. And what if naman, healthy living ka naman? Syempre, kailangan pa rin natin ng pera para pang-sustain ng iyong financial needs habang andito ka pa sa mundo. Ngayon po, ito po yung pinaka-importanteng bagay habang andito tayo sa mundo. Dapat meron tayong insurance, healthcare investment. Kasi kung meron po tayo nito, magkakaroon tayo ng peace of mind. So, presenting Ultimate Kaiser Health Builder Savings Plan na wherein sa isang healthcare plan na ito ay naisagot na niya ang mga what if sa buhay natin. What if you die too soon? Meron na siyang insurance. What if you live too long? Meron na siyang investment. And what if you get sick? Meron siyang healthcare. So this is the saving program that solves the what if sa buhay natin. So ngayon po, as an IMG member, ganito po ang paraan namin ng pag-iipon, no? Na kailangan ma-build namin ng aming solid financial foundation. Yan po ang financial blueprint namin sa pag-build ng ating wealth. Now, ang first step po talaga sa pag-build ng aming bahay financial is to have our own healthcare. Yan po ang pinaka-first, no? And ang financial product na gamit namin is yung Kaiser Ultimate Saving Program. Why own long-term healthcare? Pinaka-importante ang long-term healthcare kasi sabi po dito, you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire. So kung kayo po ay nagtatrabaho ngayon, malamang meron po kayong free na healthcare, free na HMO, may limitations lang po yan. Magiging covered lang kayo if you still working in that company. What if mag-resign ka na? What if mag-retire ka na? Hindi niyo po bit-bit ang iyong HMO mo ngayon sa office once na hindi na po kayo connected sa inyong company. And most sicknesses po appear when you retire. Napakamahal po magkasakit, lalo na pagdating ng retirement. Kaya importante na mapaghandaan ng ating long-term healthcare kasi kung magpe-prepare pa lang tayo pagdating ng senior years, sobrang mahal na pong HMO pagdating ng senior years. And sabi nga po dito, no, healthcare is very expensive at old age. Ngayon pa lang, kailangan meron na kayong long-term healthcare in order for you to prepare for your retirement. And Kaiser lang po ang the first and only company that offers long-term healthcare program in the Philippines. Wala na pong iba. Kasi mostly po sa mga traditional na HMO are just short-term. When we say short-term, may limitations lang po. Hanggang 60 years old lang po siya. And every year, nag-i-increase depende sa age. Kaiser Ultimate Health Builder, ito po ang first name in healthcare. The beauty of Kaiser is when you get sick, may healthcare fund siya. And kapag hindi naman kayo nagkasakit, healthy naman po kayo, magiging savings po siya. And ito po yung mga government programs, no, na wherein pinagkakatiwala nila ang Kaiser as their healthcare provider. So, ang Supreme Court, ang House of Representatives at ang DAR. Saan ba napupunta ang ating ipon sa ating Kaiser? So, 49% ng ating ipon sa ating Kaiser ay mapupunta sa Soldivo funds. Since ang Kaiser ay may investment side po siya, so 49% ay pinapalago po yan through mutual funds. And then yung 51% naman po ay nilalaan sa ating trust fund. Just in case po, no, may mga claims na kailangan like insurances, meron po tayong maibigay para sa ating policy holder. So, ito po, paano po ang pag-iipon dito sa Kaiser? So, ang pag-iipon po ay 7 taon lang po yan, no? So, ang kagandahan is within 7-year period, may mga benefits na po tayo. Upon enrolling sa ating Kaiser, active na po agad ang inyong insurance. So, kahit hindi pa po na-complete yung inyong Kaiser within 7 years, if in case na you die too soon, kung kinuha man tayo ni Lord, meron pong pera na maibigay para sa iyong pamilya. Depende po yan sa plan, okay? May pera na maibigay sa family at the same time, yung healthcare mo at saka yung investment mo ay matransfer po sa iyong pamilya. Lahat ng meron ka dito sa Kaiser ay maipamana po yan sa iyong pamilya. May question po dito, kailangan pa din ba kumpletuhin, bayaran ang 7 taon ng aking family if in case na mamatay ang policy holder? Hindi na po kailangan kasi considered as waive na siya, bayad na siya. Okay? Kahit 1 month or 2 months pa lang siya sa pag-iipon ng Kaiser din, bigla siyang kinuha ni Lord, ayan, may maibigay na benefits para sa family at the same time, hindi na nila kailangan na magbayad pa. Upon start pa lang sa ating pag-iipon, active ng ating insurance. And
within the 7-year period, meron na rin po tayong healthcare benefits. Ang healthcare benefits po natin dito ay inpatient lang po yan. When we say inpatient, kapag na-admit lang po sa ospital. Take note po no, na ang healthcare benefits natin, magiging active lang po siya if naka 1 year na naipon. If monthly po ang ating mode of payment, antayin pa natin siya after 12 months. So, antayin pa natin na maging 1 year ang kanyang ipon, saka po magamit ang kanyang healthcare benefits, which is yung inpatient. What if kapag annual naman or yearly ang kanyang hulog, matik, pwede na po magamit if in case ma-admit ang policyholder. Take note na within 7 years, inpatient lang po ang pwede dito. And then, may mga exclusions po tayo, hindi po pwede ang pre-existing illness. If na-admit po ang patient due to pre-existing illness within 7 years, hindi po siya pwedeng magamit. Ano po mga pre-existing illness? Yung mga may chronic diseases like hypertension, diabetes, or any sakit na long-term or chronic. Kung yan po ang reason ng admission within 7 years, hindi po siya pwede magamit. So, meron din po tayong annual physical exam and dental benefits. Take note po na itong APE and dental benefits. Again, magagamit lang po ito if naka 1 year na po naipon. If monthly, after 12 months pa siya. If annual, pwede na po siya magamit. Ang annual physical exam, basic lang po siya, no? Like fecalysis, urinalysis, CBC, chest x-ray, pap smear, pwede na po yan. Okay, every year po, meron tayong APE lifetime. Dental benefits, no? Sa mga accredited Kaiser Dental Clinics po, pwede po tayo magpa-appointment. Okay, again, no? Pre-existing illness, hindi po covered within this period. Okay, so after 7 years, congratulations, dahil tapos ng iyong ipon. So, on the 8th year onwards, hindi na po kailangan mag-save, hindi na po kailangan maghulog pa dahil tapos na, but still may mga benefits pa rin tayong makukuha. If in case po ng policyholder ay namatay, again, no, may insurance. So, may pera na may bigay sa family. At the same time, yung healthcare at saka yung investment ay matransfer din po sa pamilya. And if in case po na ma-admit ang policyholder within this period, ang kagandahan po ay covered na po siya lahat. Covered na po ang pre-existing illnesses, dreaded diseases, maternity, pwede na po, no, kapanganakan, covered na po ni Kaiser yan. Bakit cover na lahat, no, ni Kaiser ang lahat ng mga sakit dito sa period na to? Dahil nag-earn na po ng interest ang iyong savings dito. So, may pondo na po ang iyong healthcare. May interest na po siya, nag-earn po siya per year from 3% to 10% maximum. Per year po siya nag-accumulate, no? So, habang tumatagal, lumalago at lumalago ang iyong healthcare fund. Kaya may pondo na siya para sa iyong healthcare benefits. Ngayon, on the 20th year is our maturity period. When we say maturity, kung gusto mong i-withdraw totally, 100% ang iyong ipon, pwede po siyang makuha. Pwede niyo po siyang kunin as cash. So, yun nga lang, wala ka nang matitira for your healthcare fund. Wala ka nang matitira for your insurance. And kung gusto niyo naman na stay mo ng iyong ipon sa Kaiser para lumago po ang iyong healthcare fund, pwede po yun. Every year, nagko-compound ang iyong ipon dito. Kung gusto mo naman na i-withdraw just a portion of your savings, pwede naman po. No? Like 50%, i-withdraw mo ang iyong pera, and then ang remaining 50% ay gawin mong healthcare fund. Pwede. And another thing po, no, ang kagandahan po dito is what if hindi ka nagkasakit for the first 7 years? Kung hindi po kayo nagkasakit for the first 7 years, ang maganda po dyan is may babalik po ang 85% ng iyong contract price upon maturity. So may bonus po, no, kapag hindi po nagamit ang iyong healthcare fund within 7 years. Kaya as much as possible, kung meron naman po kayong short-term HMO ngayon, huwag niyo muna gamitin ang iyong Kaiser long-term healthcare, no? I-preserve niyo po muna ito for your retirement dahil sayang ang bonus, no? May babalik po ang 85% ng iyong contract price dito sa Kaiser. So, ito po ang ating Kaiser long-term healthcare savings plan. So, ang pwede lang po, no, is from 10 years old up to 60. So, we recommended talaga, no, K100. Bakit K100? Dahil siya lang po ang plan na umaabot ang investment value ng 1 million. After 20 years, ang 1 million is hindi na po siya malaki. Sakto na po siya or sapat na siya. Kaya kung kaya niyo po mag K100, go for it. Let me explain po sa inyo, no, yung mga benefits ng ating K100. So, kung gusto niyo pong maka-discount, go for annual. Dahil ang annual, laking discount po yan, almost 2 months po ang discount. Okay, so, kung mag K100 kayo, no, ang discounted nyo dyan actually nasa 9,000 pesos. Laking bagay na po yan. And then, semi-annual naman, may discount po tayo almost 1 month. So, mga 4,000 pesos ang discount kapag semi-annual. Meron tayong quarterly, meron tayong monthly. At kung gusto niyo naman na isang bagsakan lang para wala na kayong isipin, meron na kayong long-term healthcare, antayin nyo na lang ang maturity or antayin nyo na lang if
if ma-hospital, spot cash po kayo. Pwede po yan. Mas maka-discount po kayo niyan. Itong ABL or annual benefit limit, yan po ang ating hospitalization fund within 7 years. Within that 7-year period, di ba, meron tayong inpatient benefit. Bibigyan po kayo ng pondo na 60,000 pesos per year if just in case na ma-hospital kayo. And then, if in case na mamatay, the policyholder dies too soon, meron po 450,000 na maibigay para sa family. So, kung titingnan nyo po, maliit lang po ang ating life insurance. Dahil hindi naman po insurance si Kaiser. Healthcare po talaga siya. Healthcare siya na may insurance at investment. So, para lang siya burger with fries and drinks. So, yan. So, at least, meron pong dagdag na insurance for your family if in case you die too soon. And if in case naman po na namatay due to accident, ang may bigay sa family is times 2 ng inyong insurance, which is 900,000 pesos. And if in case naman po na healthy within 7 years, no, dahil kinuha niyo po siya ng mas maaga, and then healthy kayo, hindi po na-admit ang policyholder within 7 years, may babalik ang 85% ng inyong contract price. So, kasama na po yan yung 1 million. If in case na magamit, so mababawasan po siya. So, yan po, no, ang ating Kaiser. Yan. So, thank you so much po for watching sa ating benefits ng ating Kaiser Long-Term Healthcare. So, wag nyo na pong patagalin pa. Protectionan nyo na ang inyong sarili at the same time, prepare for your long-term care. Thank you so much.